Lord. Praise the Lord! Praise God. So, ang mga asawa daw ng pastor, kung meron pa po, ang nakaupo dyan. Amen. Saan ba yung place na kung saan doon po sila, mga kapatid? Sunod na lang po kayo doon sa labas, sa area kung saan doon po kayo, mga kapatid. Amen. So, ang lahat ay hindi pa tapos sa merienda. Pero dahil oras na upang atin pong simulan ulit yung ating pong pagtuturo. Praise the Lord. Amen. Wala pa. Busy pa ang lahat. Busy pa po. Hallelujah. Okay na po ba tayo, mga kapatid? Ready na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Okay, tayo po ay tumayo. Praise God. At atin pong palakpakan at purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah! Hallelujah! Glory! 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 Glory to your name, Jesus. Blessed be thy name, Lord. Blessed be thy name. Blessed be thy name. Praise the Lord. Praise the Lord. So, pwede na muna tayong makakaupo. Praise God. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang ibinigay na pagkakataon at ganun din po sa kalakasan ng bawat isa sa atin. Praise God. This is our second cluster LM conference, mga kapatid. Praise the Lord. Gaya ng nasabi na ng mga naunang nagsalita na kagagaling lang po natin sa cluster 1. Doon po sa Baguio, mga kapatid, ng isang araw. At lumipat po kami rito. At salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan, na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin upang muli tayo po ay nagkita-kita sa araw na ito. And mainit man, pero malamig din. Unawan natin, mga kapatid, mainit, pero malamig din. Amen. Praise God. So let's enjoy our fellowship, mga kapatid, dahil hindi natin alam kung ito na ang huli natin pong pagkikita, mga kapatid. Praise the Lord. At kung ito na, then nawa, meron tayong pag-asa, mga kapatid, na magkita-kita po doon sa piling ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So sa oras na ito, ang aking pong ituturo, mga kapatid, ay wala po sa notes natin. Amen. Praise God. Pero basahin natin sa book of 2 Corinthians chapter 4. In 2 Corinthians chapter 4, reading from verse 8 hanggang verse number 10. Okay, nakita na natin, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Babasahin ko po at sundan nyo na lang po sa inyong mga mata, mga kapatid. In verse 8, sabi niya, "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed." Verse 10, "Always
bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Lord Jesus, salamat po sa iyong mga salita namin pong nabasa sa oras na ito. Dalangin po namin, O Lord God, na muli inyo pong basbasan ang aming mga puso at isipan. Panginoon, hallelujah, na kung saan ang iyong mga salita ay malaya na mag-sink in. Hallelujah. We thank you so much for your blessings this afternoon. We thank you for your covering. We thank you for your anointing. And we thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, ang title po ng lesson natin, nagsasabing, Hanging by a Thread. Hanging by a thread. Mga kapatid. So, alam natin yung thread, yung sinulid. Sinulid. Ang mga nanay, familiar sila sa tinatawag na sinulid. So, ang sinulid ay manipis lang siya. Manipis lang ang tinatawag na sinulid. Praise the Lord. At maaring ang bawat isa sa atin ay minsan na nating narinig yung kasabihan or yung isang salita na nagsasabing, I am at my road's end. Amen. I am at my road's end. Or nagsasabing, I am at the end of the rope. Rope yung tali, mga kapatid. Or I'm on the bottom looking up. I'm knocked down, but not knocked out. I'm pressed down, but looking up. I am hanging by a thread. Amen. Nakaka-relate ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. So in the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6, praise the Lord, sinabi ng Panginoon, ng ating Panginoon, mga kapatid, kay Moses, basahin na lang natin, chapter 31 of Deuteronomy, verse number 6, mga kapatid, sabi niya, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Sabi ng Panginoon kay Moses, be strong and of a good courage. And then in verse 7, so doon sa verse 6 ng chapter 31, sinabihan ng Panginoon si Moses to be strong and to have a good courage. And verse number 7, si Moses naman, ang nagsalita at sinabi niya, and Moses called unto Joshua, and said unto him in the sight of all Israel, be strong and of a good courage. Amen. Ganon din doon sa verse 23, he said, be strong and of good courage. Praise the Lord. Hallelujah. And then another thing in Psalms chapter 27 verse 14, sinabi ni David doon, wait on the Lord, be of good courage. And then in Psalms 31 verse 24, be of a good courage. Mga kapatid. So dito, ang keyword dito, mga kapatid, ay sa lesson na ito ay courage. Tapang. Sino ang matapang sa atin? Praise the Lord. Mga kapatid, ganito lang ang boses ko, hindi ako nagagalit. Ganito talaga ang aking boses.
Praise the Lord. Hallelujah. So kung ang isang mananampalataya na kagaya po natin, mga kapatid, ay wala po siyang tapang, wala siyang courage, mga kapatid, para siyang pagdating ng mga problema, pagdating ng mga trials sa buhay, mga kapatid, baka isa tayo doon sa nagsasabi at magsasabi that we are hanging by a thread. Na parang katapusan na ng buhay. Kapag dumarating ang mga problema, parang wala na tayong kapangyarihan, wala na tayong kalakasan, wala na po tayong tapang na lumaban sa hamon ng buhay. Praise God. Ang mga nanay, ang iba, hindi lahat. Ang iba sa mga nanay, nakausap ko sa hapong ito, ay maaring dumating sa punto, mga kapatid, na nasabi mo ito, na nasabi niyo po ito, that you are hanging by a thread. Yung nakakapit ka na lang, yung kinakapitan mo ay ang nipis-nipis na, malapit ka nang bumigay. Malapit ka nang bibigay, mga kapatid. Pero salamat na lang, tayo ay may Diyos. May buhay po tayong Diyos na laging nakaantabay, handang tumulong, handang, hallelujah, magbigay ng kalakasan, handang magbigay ng katugunan sa ating mga kahilingan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pagdating ng mga pagsubok, sa pagdating ng mga problema sa buhay natin, amen, halos minsan, ang iba sa atin ay hindi na nakakayanan at gusto nang bumigay, gusto nang mag-give up, gusto nang tumalikod sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero salamat. Buti na lang, sabi ni Evangelist Lorena, buti na lang, may Diyos na pwede nating tawagan. May Diyos na pwede nating kapitan. May Diyos na pwede nating lapitan anumang oras. Hallelujah. At anuman ang ating kalagayan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos, hallelujah, kailanman hindi siya nagpapabaya at hindi siya kailanman nangiiwan sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi po tayo nagkamali, kaibigan at kapatid. Hallelujah. Naging kaibigan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Na naging tatay natin ang Diyos. Hallelujah. Bakit hindi natin siya purihin, mga kapatid? At pasalamatan sa oras na ito. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa mga pagkakataon, mga kapatid, na nandoon po tayo, na halos hindi na tayo makahakbang sa mga pagkakataon, mga kapatid, na halos hindi natin maihakbang ang ating mga paa. Hallelujah! Hallelujah! Na parang andun na, yun na ang katapusan. Parang nasa end na tayo. Parang nandoon na tayo sa dulo ng walang hanggan. Uy, wow, pelikula yun. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pero ang mga kausap ko ng mga kananayan sa oras na ito, sila po yung mga nanay na matatapang. Hindi lahat. Kayo ang mga nanay na matatapang. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tapang natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Pero kung wala ka sa Panginoon, kung hindi ka naglilingkod sa Diyos,
Iwan ko na lang kung nasaan ka sa mga sandaling ito. Amen. Kaya mapalad ka, nandito ka ngayon. Wala ka doon, nandito ka sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Kaya kahit dumarating tayo sa mga sitwasyon na ganon, na parang yung kinakapitan na natin ay bibigay na. Hallelujah. Pero andoon ka pa rin. Hallelujah. Nakakapit ka pa rin. Nakikita ng Diyos ang iyong pagpupursigi. Hallelujah. Kaya ito mga kapatid, ang iyong pagpupursigi mga kapatid, ito ay nakakatulong sa iyong, hallelujah, kaligtasan. Amen. Kung wala yung pagpupursigi mga kapatid, hindi natin malalampasan ang mga bagay na dumarating sa ating mga buhay, na ito yung mga bagay na parang hahatak sa atin, yung maghahadlang sa atin pong paglilingkod, yung pagpapatuloy po natin sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Mabuti na lang nandito ka. Buti na lang may tagumpay ka. Buti na lang nakarating ka. Ha? Kung hindi, naku po, luging-lugi ka. Praise the Lord. So maaari ang iba sa atin talagang nagpursigi. Kahit hindi enough yung budget, pero andoon yung desire sa puso na makaten sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay nagpursigi. Ikaw ay gumawa ng kaparanan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya ka nakarating dito sa lugar na ito. O di ba, napakaganda? Amen. Hindi mo ito nakita. Hindi mo ito na-witnessan. Ang location na ito, ang area na ito, mga kapatid, na ganito pala. Kahapon, nung sinilip namin, ay wow. Ang inyong mga lamesa dyan, may mga nakalagay pa dyan na mga center, yung mga vase, flower vases, mga kapatid. Nandyan, parang style kasalan. Diba? Kaya nagbibiro ako mga kapatid. Doon po sa entrance, diba, maraming bulaklak. Daming bulaklak. Ang gandang maglakad. Ang gandang magmarcha. Sana, Sister Wilma, nakita ka kanina para sana tinabihan mo ako at tayo'y nagmarchang dalawa. Amen? Mabaling kanupay. Okay? So, mga kapatid, kung hindi ka nagpursige na pumunta dito, hindi mo nakita ang napakagandang ambience ng lugar na ito. Sino ang first time na nakarating sa lugar na ito, mga kapatid? Okay, sige. So, karamihan. Sa amin, first time din namin nung nagpunta kami, nung una na pumunta, mga kapatid. Praise the Lord. And we thank God na merong lugar na ganito na pwede nating pagdausan ng gawain ng ating Panginoon dahil, mga kapatid, talagang dumadami po tayo. Dumadami po yung bilang ng mga kananayan sa atin pong distrito, kaya natin naisipan na hinati, amen, yung gawain, mga kapatid. Praise the Lord. But soon, kung loobin ng Panginoon, mga kapatid, na may babalik din yung dati, na magkaisa pa rin ang buong distrito. Mabuo pa rin ang buong distrito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, yung persistency, yung pagpupursige natin, mga kapatid. Praise God. Sa Biblia, maraming mga kwento, maraming mga istorya sa Biblia, mga kapatid, kagaya doon sa Luke chapter 8, verses 43 hanggang 48, na mababasa natin doon, yung patungkol sa isang babae na ito ay familiar sa bawat isa sa atin. Yung inaagasan ng dugo for 12 long years. 12 na taon. 12 years na may blood issue siya, mga kapatid. Mabuti hindi namatay, Hindi siya namatay. Inaagasan siya ng dugo. Amen. Pero ito, mga kapatid, nakita natin yung kanyang pagpupursigi. Na although nung una, ginawa niya lahat ang kanyang makakaya. Naubos lahat ang kanyang kayamanan, maari. Sa paghahanap niya ng
manggagamot or doktor na makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Mga kapatid, praise the Lord. But the Bible says, walang nangyari, naubos lang ang kanyang kayamanan, mga kapatid. Hanggang sa wala siyang nagawa. Amen. Hanggang, ano ang ginawa niya? Pumunta kay Jesus. Kanyang hinanap ang ating Panginoon. Doon sa sitwasyon na ganon, she was hanging by a thread. Nasa kalagayan na hindi maunawaan na, hindi maintindihan, kalagayang mahirap na, amen, na kung wala ang tulong ng Diyos, ay hindi siya nagtagumpay, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya outside Jesus, outside God, mga kapatid, wala po tayong magagawa. Tunay na ang Diyos lamang ang nakakatulong sa atin. Tunay na siya lamang, mga kapatid, ang nakakapagbigay sa atin ng tamang solusyon sa anumang problema, sa anumang pagsubok, meron ang bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Malala ko ang isang pagkakataon, mga kapatid, na ito, kagaya ng babaeng ito, mga kapatid, na naging sitwasyon natin. Nasa malayo tayong lugar at we found out na meron tayong karamdaman, mga kapatid, na kailangan akong maoperahan. At sabi ko, ayokong umuwi dito sa Pilipinas. Kaso, ang naging problema, mga kapatid, kung doon ako mauoperahan, walang magbabantay, walang mag-aasikaso sa'yo. Siyempre, malayo ka sa pamilya. May mga kaibigan tayo, pero may mga trabaho naman sila, mga kapatid. So, ang ginawa ko, nagdesisyon ako, mga kapatid, na uuwi ng Pilipinas. Praise God. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang dakilang Diyos na makakapag-provide ng pangangailangan. Dahil sa mga panahon na yon, mga kapatid, kapapadala ko lang yung aking pera sa aking mga magulang. So, zero balance po tayo. Pero salamat. Alam niyo, ang Diyos, hallelujah, ay tunay na mabuti. Siya po ang nag-provide ng lahat ng aking pangangailangan. Wala talaga akong pera. Dahil sabi ko, Lord, bahala ka na. Bahala ka na. So may bumili ng aking plane ticket, pauwi. May nagbigay ng pera, ganun mga kapatid. Praise the Lord. Sila ang bahala na nag-ayos sa aking mga bagahe, ganun. Dahil yung kalagayan natin noon, mga kapatid, na parang ayaw nating umuwi dahil nga sa sitwasyon na ganun, wala kang kapera-pera, tapos ganun pa ang sitwasyon, o di ba, mabigat, mga kapatid. Praise the Lord. Pero salamat sa Diyos. Hallelujah. Na doon ko naunawaan, mga kapatid, hallelujah, na sa mga pangyayaring hindi maayos minsan, yung hindi mo ine-expect na mangyayari sa iyo. Amen. Praise the Lord. Ito po, mga kapatid, ay pinapahintulutan ng ating Panginoon na mangyari sa ating mga buhay upang maganap lamang ang kanyang kalooban sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos na kung hindi dahil sa mga ganong sitwasyon, hallelujah, kung bumigay sana ako noon, kung nag-give up sana ako noon, wala ako rito sa inyong harapan. Kaya purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kung tayo lang po ay magpapatuloy, magpupursigi, na maglilingkod sa Kanya, kahit ano pang mangyari. Amen. Kahit ano pang mga hadlang, mga hindrances na atin pong sasagupain sa atin pong paglilingkod. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So ang babaeng ito, siya po ay nagporsige, mga kapatid. Praise the Lord. Na kahit yung kanyang kanyang paggapang, maaring talagang yung gumagapang na talaga siya. Halos wala na siyang kalakasan, wala na siyang lakas. Pero she did her best, mga kapatid. Ginawa niya ang lahat
upang kanyang matats lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Na kahit mahinang-mahina na siya, nagpatuloy pa rin siya dahil may faith din siya na kapag kanyang matats, kanyang mahawakan lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesukristo, amen, ay mapapagaling siya at nangyari nga, mga kapatid, according to her faith. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So alam ng Diyos yun. Hindi ibig sabihin na hindi nakita ng Panginoon. Nakita ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun dahil ang Diyos, alam niya ang lahat. Nakikita niya ang lahat, mga kapatid. He knows everything. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Nakita ng Diyos na yung kanyang pagpupursige, yung hindi niya pag-give up. Mga kapatid, hallelujah, God was pleased sa kanyang ginawa, mga kapatid. Another one is in Mark chapter 7, verses 25 to 30. Ito naman ay kwento ng isang babae rin na a courageous woman. Praise the Lord. Amen. Basahin natin sa Mark chapter 7. Praise the Lord, praise the Lord. Mark chapter 7, verses 25 to 30. Sabi niya, for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation, and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. But Jesus said unto her, let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs. And she answered and said unto him, yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. So hanggang 35 yan, mga kapatid. Praise the Lord. So 35 sabi niya, and straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. Praise God. Hallelujah. So isang nanay, isang magulang, mga kapatid, na yung kanyang anak ay she was possessed by a demon. Mga kapatid. Praise God. So, napossess yung kanyang anak. So, ang isang magulang, mga kapatid, na nakikita niya ang kanyang anak na nahihirapan, siyempre, mahirap ito sa kanya. Mahihirapan din ang nanay, ang isang magulang, mga kapatid, kapag nakikita niya ang kalagayan ng kanyang anak. Praise the Lord. Pero according sa lesson na ito, na kahit ganun po yung sitwasyon, that she was hanging by a thread, mga kapatid, andoon na nagpursigi pa rin siya, mga kapatid, upang hinanap ang katugunan or ang solusyon sa kanyang problema until na andoon na nasik niya ang ating Panginoon. And ang ginawa niya, nagpakumaba sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Nung narinig niya patungkol kay Jesus, so she traveled to seek His help. Pumunta siya upang hanapin, hallelujah, si Jesus at upang magpatulong po sa kanya. And then when she met the one that she had heard so much about, and that is Jesus, mga kapatid, she instantly sensed His care for her. Jesus was the last hope for her daughter. So, ang Diyos, ang kailangan niya para sa kanyang anak. At ganun din ang mga nanay, mga kapatid. Minsan, ginawa na ninyo ang lahat ng kaparaanan upang matulungan or mapagaan ang sitwasyon or yung anak na may karamdaman. Amen. Minsan, hindi ninyo alam kung ano ang gagawin ninyo. Dahil ganun ang magulang na nagmamahal sa kanyang anak or mga anak, mga kapatid. Praise the Lord. At ang ginawa ng taong ito, ang woman na ito, siya po ay, she bowed down before Jesus.
mga kapatid. At the feet of Jesus. Praise the Lord. So nagpakumbaba siya, mga kapatid. Praise the Lord. So ito, kapag nakikita ng Diyos, hallelujah, ang submission sa bawat isa sa atin, ang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, every need that we have, mga kapatid, kung nakikita ng Diyos, hallelujah, ay kaya ng Panginoon na tugunin ang mga bagay na ito. Kaya ng Diyos, hallelujah, na solusyonan ang mga bagay na idinadaing natin sa Kanya if we have the right attitude. Amen. In asking Him. O di ba? Minsan, Lord, pagalingin mo naman ang aking anak. Isang linggo na may karamdaman. Pray ako ng pray. Hanggang ngayon, hindi pa gumagaling. Pero wala naman sigurong ganun sa atin. Amen. Kundi ang ginagawa natin, lumuluhod po tayo sa harapan ng ating Diyos. Hallelujah. Andoon na umiiyak tayo. Amen. Tayo ay nagpupuri sa Kanya. Tayo po, mga kapatid, ay sumasamba sa Kanya dahil sa ating mga ginagawang ganon. Andoon na napiplease ang ating Panginoon. Hallelujah. At alam ko, and I believe, mga kapatid, na siya po ay tumutugon sa panalangin ng bawat isa sa atin. Pwede ba nating palakpakan ang Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. Hanging by a thread. Maari ang isa sa inyo, isa sa atin, mga kapatid, ay naranasan niya ang umakyat ng bundok ng problema. Bundok ng pagsubok sa buhay. Praise the Lord. Alam ba natin na yung pag-akyat sa bundok ay hindi madali? Hindi madali, mga kapatid. Sino yung mga mountain climbers sa inyo dyan? Nakaranas na umakyat ng mataas na bundok. Okay. So, ano ang ginagawa, sister? Yung umaakyat sa bundok. Po? Yeah. Humihinga ng malalim. Oh, every step, maaari, sa kanyang pag-akyat. Ang mga nanay, may mga edad na nakagaya ko, mga kapatid, hindi madali. Ang pag-akyat. Oh, kahit na dito, kung may problema sa mga tuhod, di ba? Hindi madali ang pag-akyat yan, kahit ganyan lang kataas. How much more? Kung mas mataas pa sa akin. Oh, dito ako mataas na to. Tapos mas mataas pa sa akin ang problema, mga kapatid. Pero ito ay kakayanin po natin sa tulong ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So sa pag-akyat, mga kapatid, amen, ay kailangan natin ang tapang. Kailangan natin ang courage upang tayo ay magtagumpay. Kung natatakot ka sa iyong aakyatin, halimbawa sa puno ng niyog, may mga babae na marunong umakyat sa puno ng niyog. Di ba? Sa puno ng mangga. O pwede, kasi yung mangga, ganyan lang naman eh. Ganyan lang naman kataas. So kayang-kaya, mga kapatid, na akyatin. Pero pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ang mga bundok ng mga pagsubok sa buhay. Mga bundok sa pagsubok sa ating paglilingkod. Dahil kahit sa ating paglilingkod ay may mga pagsubok, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Ang mga nanay na kausap ko, marunong po kayo. Marami kayong alam na kaparaanan upang, hallelujah, makamtan ang tagumpay. Lalong-lalo na kapag marunong po tayo na lumapit, hallelujah, sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So sa pag-akyat ng mga bundok, mga kapatid, kung wala tayong kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon, kung wala ang tulong ng Diyos, amen, hindi natin ito makakayanan. Hindi natin kakayanin, mga kapatid. Hindi natin makakamtan ang mga pagpapala, ang mga maraming bagay na inihanda ng Diyos kung wala tayong tapang, hallelujah, na lumaban, hallelujah, na salungatin ang mga bagay na maghahadlang sa atin pong paglilingkod sa Diyos.
Dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, iba-iba tayo ng mga problema, iba-iba tayo ng kaparaanan upang atin pong makamtan ang mga bagay na minimithi natin sa harapan ng ating Panginoon. Pero salamat at may Diyos tayo. Salamat ng ating Diyos na atin pong nakilala, hallelujah, ay tunay na Diyos. Hindi siya peke na Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung aking nakilala ang tunay na Diyos, dahil noon, may Diyos na rin ako. Kaso lang, 1, 2, 3. Ganun po. 1, 2, 3. Yan po ang kanilang itinuro. Kaya nung narinig ko ang patungkol sa nag-iisang buhay na Diyos, ano yun? Nung narinig ko yun, sabi ko, ano kaya yun? Ay hindi, kami ang tunay. Kami ang totoo. Di ba? Ganun tayo mga kapatid. Nung una, nung narinig natin ang pagtuturo patungkol sa nag-iisang Diyos, about the oneness of God, hindi tayo basta naniwala. Ako yun. Hindi ako basta naniwala, 1 taon yan ay pinaglaban ko. Sinasabi ko, kami ang totoo. At ang Diyos ay binubuo ng 3. Yan. Yun ang tinuro kasi. Doon ako namulat, mga kapatid. Kayo na aking pinaglaban. Ba? Yun ang aking pinaglaban. Pero salamat na lang. Salamat na lang. Dahil ang Diyos ay kanyang nakita, mga kapatid, ang mga bagay-bagay. At gumawa siya ng kaparaanan. Amen. Upang atin po siya nakilala. Praise God. Amen. So noon, pagkatapos noon, ang daming problemang dumating. Dahil nagulat na sila dito sa Pilipinas nung nalaman nila mga kapatid na ako na ay naglilingkod sa tinatawag na nag-iisang Diyos. Sabi nila, sumulat yung aking pastor, gumawa siya ng record voice dahil noon wala pang mga cellphone. Sabi niya, Erna, ang iyong natagpuan ay kulto. Yan, kulto daw. Kulto daw tayo mga kapatid. May kulto pala na, amen, naniniwala sa Espiritu ng Panginoon. May mga kulto na nag-i-speaking in tongues. Mga kulto na nababago ang buhay. Tayo yun, di ba? Praise God. Pero hindi po tayo kulto. Hindi po tayo kulto mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Praise the Lord. Salamat sa revelation ng ating Panginoon. At nagpatuloy ako mga kapatid na inakyat ang mga bundok na yon. Atin pong inakyat ang mga pagsusubok na yon. Atin pong hinayaan mga kapatid hanggang sa dumating tayo. Andoon mga kapatid, ang daming pumunta na sabi nila, ay Erna, dapat bumalik ka, dapat mag-rebaptize ka. Ganon ang sinabi nila mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay nanindigan, hallelujah, sa katotohanan. Kaya hanggang sa ngayon, hallelujah, andoon na ang Diyos ay kanyang pinapatunayan ang kanyang kalagayan sa bawat isa sa atin mga kapatid. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon. Kayong patuloy tayo mga kapatid, na maglingkod sa ating Diyos, na may pagpupursigi, na merong tapang, praise the Lord, anuman, gaano man kataas ang mga problema na atin pong haharapin, ito po mga kapatid ay kayang-kaya ng ating Diyos, hallelujah, na alisin sa ating mga harapan. Praise the Lord, hallelujah. Huwag tayong mag-give up. Huwag tayong susuko, mga nanay. Huwag tayong susuko na kahit na parang yung atin pong kinakapitan ay malapit na. Basta kapit ka lang sa Panginoon. Kapit ka lang. Kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa atin pong pagkapit
sa ating Diyos, amen, meron po tayong pag-asa. Ang pag-asa ay atin lamang matatagpuan sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga panahon na parang wala na pong pag-asa, yun po yung mga pagkakataon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Na mapapatunayan po natin na tunay na ang Diyos lamang ang atin pong pag-asa. Sa mga panahon na wala tayong pag-asa. Amen. Sa mga panahon na ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Amen. Pero hindi ka nag-give up dahil alam mo na meron tayong Diyos na tutulong at aagapay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kapag mag-give up po tayo, ibig sabihin, sinusurrender na natin ang lahat. Amen. Praise the Lord. Maganda yung mag-surrender ka, yung isurrender mo na ang iyong sarili sa Panginoon. At hayaan mo na ang Diyos na siya ang gagawa, na siya ang mag-move sa ating mga buhay. At tunay na ang Diyos, Kanyang patutunayan yan sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Na maaaring minsan, doon na nararamdaman na natin, hallelujah, na gusto na nating talagang bumigay. Nararamdaman na natin, mga kapatid, hallelujah, na parang ang ating kaaway ay nagwawagi na, nakaka-score na, pero nakaka-score lamang. Nakaka-score lang siya. Hindi totally, mga kapatid, na kanyang nagagapi ang bawat isa sa atin. Kung kakapit lamang tayo at huwag tayong bibitaw sa ating Panginoong Heso Kristo. Praise God! Hallelujah! Dahil tunay ang pangako ng ating Diyos. Tunay ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! Na nariyan siya sa mga pagkakataon na kailangan natin siya. He is there all the time. Nandyan lang siya sa lahat ng panahon. Amen. Kaya lang minsan, parang hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya, parang hindi natin nakikita na nandyan lamang siya. Amen. Hindi yun kasalanan ng Diyos. Hindi yun kasalanan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So ang kaaway, mga kapatid, kapag nakaka-score, tuwang-tuwa yan siya. Tuwang-tuwa siya. Kapag ikaw ay bumigay, sister, kapag ikaw'y bibigay, hahalakhak ng malakas ang ating kaaway. Paano kayang paghalakhak niya, sister? Oh, yun. Hahalakhak. Tatawanan ka. Tatawanan tayo. Amen. Praise the Lord. Kaya ito, alam niyo mga kapatid, hindi lang kayo ang natuturuan sa ngayon. According sa lesson na ito. Amen. Tayong lahat. Dahil ang salita ng Diyos, instruction ito para sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Kaya wag nating hayaan na palaging nakaka-score ang kaaway. Amen. Kailangang labanan natin. Meron tayong kalakasan. Huwag kang bibitaw. Kakapit ka lamang sa ating Panginoon na siya ang tunay na sandigan sa lahat ng panahon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kung tayo po ay bibigay, sayang. Everybody say, sayang. Masasayang ang mga pagkakataon. Amen. Oh, malapit na tayo. Malapit na tayo. Ilang hakbang na lang. O isang hakbang na lang, sabihin natin. Amen. Kaya sayang yung mga pagpupursigi mo nung nakaraan kung ikaw ay bibitaw. Ang dapat nating gawin, mga kapatid, kumapit tayo. Kumapit tayo ng maigi. Kahit niyayanig na yan! Signal number 3! Ang typhoon ng problema ni sister.
Pero dahil hindi siya bumigay, hindi siya bumitaw, kumapit siya sa ating Panginoon, siya po ay nagtagumpay. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Pastora, kahirap kasi. Ang hirap kasi. Sobra. Grabe. Sa Ilocano, permi. Grabe nga, men. Ano? Grabe tong manlait. Yung aking kaibigan. Grabe tong manlait ang aking kapitbahay. Kaya talagang buti na lang nakakapit ako. Kung hindi, mabuti nakakapit ka. Kung hindi, baka hinubad mo yung pagka-Kristiyano, sinabit mo. Pwede yun. Nangyayari yun, mga nanay. Hinuhubad yung pagka-apostolikong nanay at isinasabit. Diyan ka lang muna, ha? Dahil kaharapin ko to. Hindi ko ito uurungan. Akala niya siguro, dahil kahit ganito lang ang katawan ko, pero alalahanin mo, payat man ako. Yan. Nasabi mo ngayon, payat man ako, pero wag ka. May kalakasan din ako. Amen. Praise God. Pero wag mong gagawin yun. Amen. Wag isasabit ang pagka-Kristiyano. Kumapit ka na lang sa Panginoon. Lord, kasama ka dito. Lord, ikaw ang aking sandigan. Ha? Hindi ako bibitaw dahil alam ko, ikaw ang tutulong sa akin. Pero kung minsan kasi, parang yung, sabi natin, bakit? Ikaw lang ba? Ikaw lang bang marunong? Alalahanin mo. Diba? Parang totoo to, no? Parang nangyayari, no? Ay, amen daw. Praise God. Hallelujah. Amen. Pero alam niyo si David, kahit alam niya that he was surrounded by enemies. Amen? Kahit siya po ay napalibutan ng kanyang mga kalaban. Praise God. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Dahil kilala niya at alam niya kung saan manggagaling ang kaligtasan. Hallelujah. Kung saan manggagaling ang kanyang protection. Mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kahit alam niya na marunong din siya. Marunong din siya kasi alam natin yung kanyang abilidad. Mga kapatid, na marami rin siyang napatay na mga hayop. Mga kapatid, no? Pero hindi niya ginawa yung masama. Mga kapatid. Praise God. Hallelujah. In Psalms 24 verse 14, 27 verse 14, yung binasa ko yata ito kanina, wait on the Lord, be of courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Amen. Dahil sa Panginoon, mga kapatid, kung tayo po ay magre-rely sa ating Diyos, amen, siya ang gagawa ng kaparaanan. Siya ang magbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Kaya kung nasa sitwasyon ka, kapatid at kaibigan, sa oras na ito, kung ikaw ay nasa sitwasyon na magulo, hindi ko alam, mga kapatid, kung ikaw ay nasa kalagayan na hindi maunawaan, kung ikaw ay nasa kalagayan, mga kapatid, na yung parang trap ka na sa mga problema sa buhay, maaring ikaw ay nagtatanong kung bakit ganon at ganito ang nangyayari sa buhay. Maaring nagtatanong ka kung nasaan siya. Dahil minsan,
Minsan, mga kapatid, nagtatanong po tayo sa ating Panginoon. Hindi po masama ang magtanong. Hindi po masama ang magtanong sa Panginoon. Dahil sa atin pong pagtatanong, tiyak, tayo po ay kanyang tinutugon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, sa mga pagkakataon, mga kapatid, na nagugulumihanan ang bawat isa sa atin, nagtatanong tayo bakit ganito, ganyan. Amen. Hinahanap natin kung nasaan. Where is God? Nasaan ang Panginoon? Nasaan ang awa ng Diyos? Dahil bakit ganito ang nangyayari sa buhay? Praise God. He is right beside you. Nandyan lang ang Panginoon. He is right around you. Nandyan lang sa palibot natin. He is right inside of us. Amen. Praise the Lord. At pwede nating i-reach out ang ating Panginoon. Amen. At sa atin pong pag-reach out sa Kanya, sa anumang bagay na atin pong daladala, kahit sa oras na ito, kayang-kaya ng Diyos, mga kapatid, na ibigay sa atin ang encouragement. Kaya niya tayong i-encourage, kaya niya tayong pagalingin sa ating mga spiritual na karamdaman. Hindi lang sa spiritual na karamdaman natin, but even sa physical, mga kapatid. Praise the Lord. Ang kasagutan sa ating mga problema, ang katugunan sa ating mga pangangailangan ay nasa Kanya lamang, mga kapatid. Just hang on to your thread. Do not let go. You can become a woman of courage. It is your choice, mga kapatid. Praise the Lord. So sa hapong ito, nawa, ang lesson na ito ay nakapagbigay ng kahit kunting encouragement sa bawat isa sa atin. Dahil sa Panginoon lamang natin matatagpuan, amen, ang tinatawag na tagumpay, ang tinatawag na pag-asa, ang tinatawag na kalakasan, yung pagpupursige natin, mga nanay, sa atin pong paglilingkod. Hallelujah. Ito po ay hindi nasasayang. So sa hapong ito, bakit hindi natin pasalamatan? Bakit hindi tayo tatayo at atin pong pasalamatan ng ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Come on, nanay! Hallelujah! The Lord is here! Narito ang Diyos! Hallelujah! 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 Just reach out to Him! Hallelujah! Hallelujah! Kumapit ka lamang sa Kanya, kapatid at kaibigan. Ano man ang kalagayan mo, ano mang sitwasyon meron ka sa hapong ito, narito ang ating Panginoon, hallelujah, na handang tumulong, handang magpalakas, handang magpagaling sa bawat isa sa atin. Hallelujah, sa ating mga karamdaman, spiritually, physically, emotionally, mentally, and everything. Hallelujah. Come on, just reach out to the Lord, church. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. Saya. Yamba, yes, hallelujah. Sakana, yes, saya. Yamba, baba, hallelujah. Sandana, yes, saya, yes, saya. Yamba, hallelujah. Yes, saya. Yanda, baba, hallelujah. Yes, saya, hallelujah. Come on, kaibigan. Come on, hallelujah, kapatid. Oh, yes, Jesus. We want, Lord Jesus, hallelujah. We want to feel the embrace, God. Ayas, Santa Rababahaya. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Oh, ayas, Santa Rababahaya. Yasikara na bahat na lalasanda
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes God, hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pagyakap sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we appreciate everything, Panginoon. Hallelujah. We thank you so much, oh God. We thank you so much. We thank you so much. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Although sometimes we are hanging by a thread, Lord, but you are always there. Hallelujah, strengthening us, oh God. Hallelujah, thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Praise God, praise God. Hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid, mga ladies. Hallelujah, patuloy lamang tayo. Amen, sa ating pong paglilingkod. Maging matapat po tayo dahil alam natin na kasama po natin ang ating Panginoon sa lahat ng sandali. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan sa oras na ito, Panginoon. We appreciate everything. Hallelujah. We thank you so much for what you have done in our lives, Panginoon. Tunay, O Diyos, hallelujah, na ikaw ang Diyos na mabuti. Kayo po, Panginoon, ang Diyos, hallelujah, na mapagmahal. Kayo po, Panginoon, ang Diyos, hallelujah, hallelujah, na sa lahat ng oras ay nagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord God, patuloy mo, Panginoon, hallelujah, na patatagin ang bawat nanay na nandirito, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Ano man ang kanilang mga sitwasyon, O Lord Jesus, hallelujah. You know them by their names, O God, hallelujah, hallelujah. Kilala mo sila, Panginoon, O God Jesus. Kaya Lord God, hallelujah, tulungan mo ang bawat isa sa kanila. Gawin mo silang matapat sa kanilang paglilingkod, O Lord Jesus. Anumang mga suliranin, meron sila. Anumang mga dala-dala nila sa conference na ito, Lord God, hallelujah, dalangin ko po, Lord Jesus, na sila po ay uuwi, Panginoon, na taglay-taglay ang katagumpayan, taglay-taglay ang pag-asa, taglay-taglay ang kagalakan sa kanilang mga puso, taglay-taglay ang mga pagpapala. Hallelujah. We thank you so much. We thank you so much, O God. We thank you so much, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Wala pa ba yung ating pong MC? Praise God. Sige, makakaupo muna tayo.